nasa panlabas na relasyon, lalong lumala ang relasyon ng Pilipinas. In fact, we are now at our worst period in our bilateral relations with China. At hindi ko po akalain na mangyayari ito sa termino ng anak ng presidente na siyang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. It is a historical irony that the Philippine-Chinese relations are at its lowest level during the administration of the son of the Philippine president who started bilateral relations with People's Republic of China. Sa nakakalungkot ay yung pagtuloy na pagbiyak ng unity. Hindi ko naman po masisisi ang ating VP Sara kung tuluyan na mabibiyak yan kasi after all, ang kanyang budget ang pinaghimasukan na unprecedented sa kasaysayan natin na kung sino pa ang kakambing Vice President, yun pa ang pinagdiskitehan na budget. So malungkot po talaga yan. Pangalawa po, ito po yung taon ng isang mga pangakong hindi naibigay sa taong bayan. Wala po sa amin yung mga nangangampanya kami ng panahon ng eleksyon na nagsabi kay Presidente PBBM na mangako siya ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala pong kahit sino sa amin na nagbigay ng ganyang mungkahi. Nanggaling po sa kanya yan. Pero siyempre, susukati ng taong bayan ang nagawa ni PBBM sa pagkukumpira kung anong pangako. At nakita po natin ang pinaka-importanting pangako ay maila pa rin hanggang ngayon. In fact, nakakalungkot po na napilitan na nga ang ating PBBM na magtalaga ng permanent na Secretary of Agriculture matapos ang isang taon, itong buwan ng Nobyembre lamang. Ito po'y pag-amin na hindi na kaya ng pinakamakapangyarihang posisyon sa ating bayan na ibigay ang mas murang presyo ng pagkain sa ating mga mamamayan. So, dismayado po ang taong bayan ng buong akala nila na kapag ang presidente mismo pinakamakapangyarihan ang magpapaktakbo ng DA, yung mga walang ya sa lipunan, mga smugglers, mga hoarders ng bigas, ng asukal at ng sibuyas ay mapananagot at mapapababa ang presyo, pero wala pong nagawa ang ating PBBM. Hindi ko po inaatake ang presidente, it's simply a statement of fact. Dahilan nga po kung bakit nagtalaga na siya ng permanenteng Secretary of Agriculture, pero kung maalala niyo pong sinabi niya dati, bibitawan lang niya ang Departamento ng Agrikultura kung nagkaroon na ng structural changes. At kumbaga, it can function even without a president as Secretary of Agriculture. Hindi po nangyari yun dahil wala pong structural changes at all na nangyari. At siyempre malungkot, nasa panlabas na relasyon, lalong lumala ang relasyon ng Pilipinas. In fact, we are now at our worst period in our bilateral relations with China. At hindi ko po akalain na mangyayari ito sa termino ng anak ng presidente na siyang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. It is a historical irony that the Philippine-Chinese relations are at its lowest level during the administration of the son of the Philippine president who started bilateral relations with People's Republic of China. May Speaker Romualdez na kapag tayo ay nagbibigay ng mga kritisismo na nais nating pabagsakin ang gobyerno ng PBBM, hindi po totoo yan. Tayo lang ang tanging istasyon na kumampi sa kanya. Nung panahon ng eleksyon, lahat ng mga istasyon, kinalaban siya. Kung tayo nagbibigay ng kritisismo, those are constructive criticisms dahil nais natin magtagumpay siya. Dahil kapag siya po ay hindi nagtagumpay, parang hindi rin na rin tayo nagtagumpay bilang kaisa-isang istasyon na sumuporta sa kanyang kandidatura. Diba? So aking payo naman sa taong bayan, wag po tayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Naniniwala naman po ako na darating ang punto na magigising sa katotohanan si PBBM na gaya ng kanyang sinabi sa panahon ng eleksyon na ang susi para maharap natin na lahat ng pagsubok natin ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sana mamulat muli ang mata ng ating PBBM na kinakailangan ng pagkakaisa na naging mailap dahil na rin sa gawain ng kanyang mga pinsan. Tigilan na ng PBBM ang dinig sa mga marites at sana po ayusin na kung anong gusto't mang meron sila sa kanilang relasyon ng mga Duterte. Simulan niya kay BP Sara na BFF naman niya. Siya yung nag-announce, I am now officially the BFF of Inday Sara. Nagselos ako noon dahil akala ko ako.
Pero inako ni Presidente na siyang BFF. Sige na nga, sa'yo na yung title na yan. Dahil BFF naman, mag-usap kayong dalawa. Pagkatapos nun, kausapin si FPRRD. Nang sa ganon, magkaisa muli ang sambayanang Pilipino. So, dahil New Year po sa atin, ano ba ang tingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte, at ng sambayanang Pilipino? Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po ay naniniwala sa feng shui, ang feng shui ni PBBM hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita kong mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po ay nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas, concurrent resolution ng Senado. Ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House Resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabata sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isuserve yan. Baka hindi lang kay FPRRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo.